Speaking of Kent Bazemore and Sean Chambers, legendary Alaska import at kasalukuyang Far Eastern University FEU head coach Sean Chambers inirekomenda itong former NBA player na si Kent Bazemore para sa mga PBA coaches as a potential import, na kung sa ay balita'y nabanggit sa nasabing Facebook account nito na Bazemore is the real deal and would be a tremendous addition to any team. So dito ngayon sa PBA daw. So sa mga hindi nga po nakakaalam, itong si Coach Sean Chambers with men's basketball team ng FEU Tamaraw at si Kent Bazemore nag-cross ng landas during training trip to Sacramento noong July 2025. Ayon kay Sean Chambers, ito palang si Kent Bazemore ay big believer in the young FEU squad during this time. So wow, bihira ito former NBA player, big fan ng FEU. So bukod pala dun, kahit pala itong si Coach Sean Chambers, itinext ni Bazemore para i-check kung umuusad ba raw itong FEU guard na si John Ray Pasaol, whom he remembered from the Sacramento trip. So di na tayo magtataka kung bakit na-recommend nitong si Coach Sean Chambers sa mga PBA coaches itong former NBA player na si Kent Bazemore. Dahil ramdam ni Coach Sean Chambers na siguro gusto nga niya masubukan sa PBA si Kent Bazemore as import, lalo't naging malapit din siya sa mga kababayan natin tulad sa mga ito na naglalaro sa FEU. So counting background lamang po sa mga hindi familiar sa former NBA player na to etong si Kent Bazemore nga po ay nakapaglaro sa 5 teams sa NBA gaya ng Golden State Warriors, LA Lakers, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers at Sacramento Kings. So si Bazemore is a 6'4" swingman na kung saan ay kasalukuyang naglalaro nga ngayon sa NBA G League para sa team ng Capital City Go-Go. At siya nga po pala, konting trivia lang, best years niya sa kanyang NBA career ay noong naglaro siya sa Atlanta Hawks. He is known for his scoring and defense, with his most productive seasons coming with the Atlanta. During his time with Hawks, he averaged double-digit points for 3 consecutive playoff runs. So sana may PBA coaches nga po na magka-interest dito kay Kent Bazemore. Dahil iba din kasi ang kayang mabigay na impact nito sa isang koponan, lalo't bit-bit niya ang pagiging isang former NBA player niya. So hindi nga mauubusan ng bal ang TNT tropang 5G dahil sa kumuha muli sila ng isa pang gunner ng team or sa team. Batay sa report, Nava was signed by TNT tropang 5G as a reserve player dahil 15 nga lang raw ang allowed na player sa PBA team gallery. Sa mga hindi nakakaalam, previously had a stints in the Korean Basketball League or KBL before ito pumasok sa PBA. At nang pumasok ito sa PBA, dinraft ito ng SMB bilang 12 overall pick nga po last year. So bagamat dumating sa punto noong nag-try out ito sa TNT last season, nakapag-sign naman ito sa team ng nag-draft na SMB ng 1-year deal. Pero sa kabilang banda, na-trade din naman itong si Evan Nava sa Northport Batang Pier as conference bago pa man ito inirelease during the off-season. So yun, malinaw at malayang nakuha ng TNT itong si Evan Nava. Kaya lang, reserve nga lang siya. Pero okay na rin dahil at least may chance siya na ma-activate pa rin siya kung kinakailangan talaga. Speaking of C-Stand, so mukhang hindi pa tapos sa trade ang Magnolia. So may nabasa nga tayong update na sinasabi rito ng PBA Insider News na I heard that Magnolia traded again this conference to get Chris Kun. But according to our source, Coach L.A. Tenorio's final trade move to Magnolia is to get his former teammate Christian Stanhardinger this conference. Source, Magnolia Insider. So kung tunay man kung sakali yung nabanggit rito, para sa opinion natin malaking bagay sa team kung makuha nila ang isang Christian Stanhardinger. Biruin mo, nito lang, nakuha ng Magnolia ang isang batang future star like Chris Kun na may malaking potential. Tapos ngayon, etong C-Stand. So kung sakali mang gusto talaga ng Magnolia si C-Stand, asahan na magbibitaw ng isang matinding tinderin na player itong Magnolia dahil yung rights nga po nito hawak pa rin ng Terra Firma. So matatanda namang napabalita nga po na nooy
ito'y nagretiro na sa PBA. At may mga kumakalat ng litrato na mukhang ito'y nag-business na lamang. So tingnan na lang natin soon kung tuluyan bang makuha ng Magnolia si Sistand gaya ng sinasabi sa nabasa natin. So wala namang imposible dahil may mga basketball player din namang nagretiro na noon pero kinalaunan nagbalik pa rin sa laro. Sample na dyan yung Daniel Deponso at yung Joe Devans. So tingnan na lang natin kung mangyayari din ang tulad nito kay Sistand. So kaibahan lang dito kay Sistand medyo bata pa ito, 36-year-old pa lamang. So pwede pa talaga. So tingnan natin kung magbalik laro muli ito. So matatandaan namang dinesisyon na ng FIBA na pwede nang maglaro bilang local ng Pilipinas si Quintin Meliora Brown or kilala bilang QMB. So para nga sa Gilas Pilipinas, welcome na welcome nga sa Men's Basketball National Team ang 6'10" pinakabagong Gilas bigman na ito. At para nga kay Coach Tim ko na perfect fit nga daw po di umano itong si Quintin Meliora Brown sa Gilas Pilipinas. At batay nga sa pinaka-latest na update kay QMB or Quintin Meliora Brown is now official a FIBA player as he listed as a part of the Philippine team for the FIBA World Cup Asian Qualifiers. So batay nga sa Gilas poll na nilabas mapapansin ang mga pangalan dito na nandito na. Etong sila Japet Aguilar, RJ Barrientos, Justin Brownlee, AJ Adu, Junmar Fajardo, Ange Kwame, Jamie Malonzo, Quintin Meliora Brown, Chris Newsam, Calvin Optana, CJ Perez, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Kai Soto, Carl Tamayo, at itong si Scottie Thompson. So mapapansin nyo solido na ang frontcourt ng ang lalaki nito pag nagkasama-sama na. May Kai Soto, QMB, AJ Edu, Junmar Fajardo, at sa hinaharap may chance pa nga pong maging local player pa. Itong si Ange Kwame.